Isang magandang araw ng Huwebes sa inyong lahat, mga ginigiliw kong tagapakinig. Heto na ang kwento ng isa nating masugid na taga-subaybay na isa ding magiting na sundalo na tawagin na lamang natin sa pangalan na Ace. Si Ace ay tubong Davao del Sur. Nakatira sila sa gitna ng kagubatan kung saan madalas dinadaanan ng mga rebelde at kasundaluhan. Ang edad noon ni Ace ay 15 anyos pa lamang. Hindi na bago sa kanya yung makitang nagkakasagupa ang mga komunista at ang mga sundalo. Ganun pa man, kapag nangyayari ang mga ganon, hindi na nila alam kung saan ba sila susulok dahil naglipa na ang mga bala na pinakakawalan ng magkabilang panig. Kapag tapos naman ng kaguluhan, lumalapit sa kanila ang mga sundalo at nanghihingi ng pasensya. Isa sa mga sundalo ang nagsabi kay Ace na magsundalo ka dahil sa nakikita ko sa iyo, mukhang gusto mong maglingkod sa bayan. Inayunan lang ni Ace ang sinasabi ng sundalo hanggang sa lumipas pa ang isang linggo. Naging masama ang tingin ni Ace sa mga sundalo dahil may mga dumating doon na mga nakauniforme. Tapos pinagkukuha ng mga ito yung mga alaga ng mga tao doon, at kapag may natipuhan pang dalaga, ginagahasa pa nila ito. Katunayan yan, yung pinakamalapit na kapitbahay nila, ginahasa yung dalagitang mukhang hindi pa nireregla. Galit na galit ang pamilya ng babae. Ninakawan na sila, ginahasa pa yung dalagita. Nang dahil doon, nagtanim ng galit si Ace sa mga sundalo at sinabing hindi naman pala totoong mababait ang mga sundalo. Buo ang paniniwala ni Ace ng mga oras na yun na hindi dapat pumanig sa mga militar. Mas okay pa raw yata na sumanib sa mga komunista dahil mukhang mas mababait pa ang mga ito at hindi sila inaano. Pero doon nagkamali si Ace dahil habang nagnanakaw ang mga unipormadong lalaki, biglang may dumating din na mga kapwa nila naka-uniform. Parehas na parehas ang kasuotan pero mapapansin mo na magkaiba ang tindig at katawan. Sila ang nagbarilan. Nasabi tuloy ni Ace sa kanyang sarili na mukhang may sundalong masama at may sundalong mabuti, hanggang sa umatras na lang yung mga nakauniforme na nanggahasa at nagnakaw sa mga kabahayan. Pasensya na ho kayo. Medyo nahuli kami ng dating. Wika ng isang opisyal ng militar. Sir, mga kasamahan niyo po yun. Sama naman nila. Ginahasa pa nila yung kababata ko. Wika naman ni Ace. Hindi namin sila mga kasamahan. Sila ay mga rebelde na nagkukunwaring sundalo. Nagsusuot sila ng mga uniforme namin para pagmukaing kaming masama. Sir, mabuti naman po at naipaliwanag nyo sa akin yan. Sa totoo lang, sir, nasira na itiwala ko sa mga sundalo kanina. Pero kayo na po nagsabi, mga rebelde pala ang mga yun. Oo, mga rebelde sila. Ginagawa nila ang mga bagay na yun para siraan ang kasundaluhan sa mga komunidad. Pasensya na kayo. Itay, pasensya na po kayo. Hindi namin naagapan ang panggugulo ng mga rebelde. Sana'y maniwala po kayo sa amin na hindi namin sila kasamahan. Ang anak ko! Buhay pa naman po ang anak nyo. Pero wag ho kayong mag-alala. Pananagutin natin ang mga komunistang yun. Patong-patong na kaso ang haharapin nila sa oras na mahuli namin sila. Salamat ho. Akala ko'y
mga tunay na sundalo ang mga yan kasi mga naka-uniforme na katulad nyo. Yun nga rin po ang akala ng batang nakausap ko kanina. Men, sige, bitbitin ang lahat ng mga namatay na komunista. Pagkatapos nun, dito ay muling napahanga si Ace sa mga sundalong rumesponde. Nang umidad ito ng 18, mas lalo niyang naibigan ang pagsusundalo kasi minsan nakakita siya sa bayan ng isang matandang hirap na sa pagbubuhat ng kanyang pinamili. Pero may napadaan na sundalong nakamotor at tinulungan niya yung matanda. Ang daming sasakyan noon, halos hindi pagbigyan ang matanda sa pagtawid sa pedestrian. Pero nang tulungan ito ng sundalo, lahat ng mga sasakyan ay nagsigsihintuan hanggang sa tuluyan ng makatawid ang matanda. Salamat! Maraming salamat po, sir! Wika pa ng matandang babae. Mag-iingat po kayo, nanang. Sige na ho. Saan ho ba kayo uuwi? Dyan lang, sir. Malapit lang. Kaawaan ka ng Diyos at mag-iingat ka sa trabaho mo. Sige ho. Nasaksihan ni Ace yun nang dahil dito, lalo siyang napahanga sa mga sundalo. At heto na, nang nasa tamang edad na si Ace, sumubok na siya sa pagiging sundalo. Maswerte naman si Ace dahil malakas ang kanyang pangangatawan at kanyang kinaya ang training sa loob ng kampo. Ayos na sana, nakapagtagpos siya sa training. Pero isang masamang balita ang bumulatlat sa kanya. Dahil sa mismong pagka-graduate niya sa pagte-training, hindi dumating ang kanyang nanay at tatay. Bagkos ang balita niya rito, naipit sa labanan ang kanyang nanay at tatay. Hindi. Hindi! Iyak siya ng iyak dahil napakagandang regalo sa kanyang mga magulang. Yung masabing graduate na siya sa training at magiging isa na siyang ganap na sundalo. Kaya lang napakasakit sa kanya yun dahil sa araw ng graduation, dito pa namatay ang kanyang nanay at tatay. Naipit kasi ito sa gera mula sa mga komunista at sa mga sundalo. Nalaman ng isang opisyal ang nangyari sa kanyang magulang kaya agad siya nitong nilapitan. Ace? Sir? Nanay at tatay mo pala yung naipit sa labanan. Oo, sir. Nalulungkot ako sa sinapit mo. Pero talagang ganun. Ace, ingatan mo ang sarili mo. Lalo ngayon, isa ka ng ganap na sundalo. Hindi ka na sibilyan. Tandaan mo, ngayong pag-aari ka na ng gobyerno, maglilingkod ka rito ng mahigit 50% sa buhay mo. Konti na lamang ang maiaalay mo na araw at buhay para sa iyong mahal sa buhay. Nakuha mo ko? Oo, sir. Napakasakit nun. Yung tipong meron ka ng magandang maipagmamalaki sa iyong mga magulang. Pero yun pa yung araw ng kanilang pagkawala. Pagkatapos ng kanyang training, dapat ay ma-assign na siya sa ibang probinsya. Pero nakiusap muna siya na kung maaari ay mailibing muna ang kanyang mga magulang. Sa araw ng burol ng kanyang magulang, hindi pa rin maiiwasan na may mga dumaan na mga rebelde. Nang dahil dito, nagpadala ng mga sundalo ang pamahalaan. Sir, salamat po. Wika ni Ace sa opisyal. Wala yun. Bilang isang sundalo kagaya mo, Ace, dapat nating pangalagaan ang katahimikan ng baryo na ito. Lalong-lalo na, tagong-tago ang baryo na ito at paboritong dinadaanan ng mga kalaban ng pamahalaan. 3 araw lang ang lumipas, ililibing na ang kanyang nanay at tatay. Ipinangako niya sa kanyang sarili na balang araw,
mapapanagot niya ang mga komunistang pumatay sa kanilang mga magulang. Bago siya umalis, kinausap siya ng kanyang lolo dahil hindi naman kalayuan ang bahay rito ng kanyang lolo. Lo, aalis na po ako. Madidistino na po ako sa ibang probinsya. Wika rito ni Ace. Apo, alam mo'y nalulungkot ako sa sinapit ng nanay at tatay mo. Pero natutuwa ako sa narating mo, Apo. Pwede bang tanggapin mo ang ibibigay ko sa iyo? Lo, ano po yun? Meron akong ipapabaon sa iyo, Apo. Natitiyak kong makakatulong ito sa iyo. Sige po, Lolo. Tatanggapin ko po. Kunin mo ito. Ano po ito? Bato po ba itong nasa gitna? Tapos mga tuyong kahoy? Apo, yung puti sa gitna ay bato mo. Tapos, yung mga nakasunod dyan ay gumamela shellish na tuyo. Matagal ko nang iniingatan yan. Yan ang isa sa sikreto ko kung bakit ako tumanda ng ganito. Lo, sa aking maalala, mahigit 90 na kayo, Lolo. Tama po. Oo, 96 na ko, Apo. Isa yan sa sikreto ko kung bakit tumagal ang buhay ko ng ganito. Wala ka pa noon. Wala pa rito ang nanay mo. At wala pa rin yung napangasawa niya na tatay mo. Ako pa lamang mag-isa ang naninirahan dito. Madalas na nag-aabot dito ang mga sundalo at mga taong labas. Nagkakabarilan sila dito, Apo. Pero ako, nandito lang sa loob ng bahay ko. Tinatamaan ng mga bala yung bahay ko pero hindi naman ako tinatamaan. Sabi nga sa akin ng isang magiting na sundalo, mukhang meron daw yata akong gamit kasi parang akong hangin na nilalampasan lamang ng mga bala. Apo, hindi lang yan ang ibibigay ko sa iyo. O heto, kunin mo. Ano po ito, Lo? May nakasulat dyan na Tagalog at nakasalin sa salitang Latin. Yan ang pagkain ng bato mo. Lo, hindi po yata kami pwedeng magsuot ng ganito. Bakit naman? Lolo, basta ang alam ko bawal eh. Hindi ba? Sa uniforme nyo, mahaba naman yun, pwede mong itago. Opo, Lolo. Pero hindi po ba ito pwedeng ikwintas? Teka sandali. At bibigyan kita ng tali para ikwintas mo na lang nang hindi makita ng mga opisyal mo. Siya nga pala, Apo, wag mong ipapahawak yan sa iba, ha? Sa'yo lang yan, Apo ko. Opo, Lolo. Pagkatapos magkwentuhan ng maglolo, kinakailangan nang pumunta ni Ace sa kampo dahil baka maiwanan siya ng eroplano. Noong andoon na siya sa eroplano, hinding-hindi niya malimutan ang sinabi ng kanyang lolo na kapag tangan mo ito, ay hindi ka tatamaan ng bala, magiging isa ka lamang hangin na dinaraanan ng mga bala. Marami nang nabuo sa kanyang isipan na kapag ganon ang nangyari, tiyak na tatanda na lang siya sa serbisyo hanggang pagkaabutan ang pagre-retiro. Si Ace, yung tipo ng sundalong, madalang mo makitang tatawa. Pero kapag tumawa ito, meron yung ibig sabihin. Ibig sabihin nun talagang napatawa mo siya. Pero kung sa mga simpleng usapan lamang, hinding-hindi mo siya mapapatawa, lalong-lalo na sa harapan ng inuman. Sabi nga sa kanya ng kanyang mga kasamahan, si Ace yung pinakadelikadong sundalo dahil siya yung pinakatahimik. Isang araw, habang sila ay nasa kampo at nagsisigarilyo yung kanyang kasamahan, nabusit dito si Ace dahil sa hindi naman siya nagsisigarilyo. Bats, yung sigarilyo mo. Baho ng amoy, doon ka nga. Wika niya rito.
Bats! Arte mo naman. Para ka namang hindi nasanay. Bats, hindi ko gusto yung amoy ng sigarilyo. Hindi nga ako naggaganyan eh. Tapos pauusukan mo ko. Nananadya ka ba talaga? Bats naman, ang init ng ulo. Doon ka na nga kasi. Napalayo niya yung bats niya. Nadinig naman sila ng isang mas mataas ng kaunti ang ranggo sa kanila. Imbis na pakinggan nito yung sinasabi ni Ace, binuwisit pa niya dahil lumapit pa ito at binugahan ng usok ng sigarilyo. Sir, hindi kita inaano. At higit sa lahat hindi ako nagbibiro. Si Bats, pinaalis ko sa tabi ko dahil hindi ko gusto yung amoy ng sigarilyo. Tapos kayo lalapit pa sa akin at bubugahan ako. Hindi naman porkit mas senior ka sa akin, pwede mo akong ganyanin. Oo, nire-respeto ko kayo sir, bilang isang sundalo. Sana naman, kahit junior nyo kami, respetuhin nyo kami bilang isang tao. Nang sabihin yun ni Ace, agad na tumayo yung pinagsasabihan niya at sinipa siya nito. Arte mo naman. Wika nun. Hindi makuha ni Ace na manglaban dahil nga ito ay kanyang senior, pero naisip niyang kapag labas nila at hindi sila naka-uniforme, dito niya ito kukumprontahin. Isang hapon, naka-out na sila sa duty. Yung senior niyang nanipa sa kanya ay inaaya siyang bumaba at kasama pa yung isa niyang bats. Sir, anong gagawin natin dun? Ano pa? Di magliliwaliw. Masyado nang nakakaburyong dito. Wala man lang gera. Sir naman, bakit tayo bababa? Hindi nga natin kilala yung mga tao dyan eh. Kayo na lang ni Bats. Ikaw ang gusto kong kasama, Ace. Kasama ka ba o hindi? Hindi nga sir. Tsaka isa pa, naka-uniforme tayo. Wala namang ganyanan. Isipin nyo yung buhay nyo. O baka naman ipapahamak nyo kaming dalawa ni Bats. Bastos kang magsasasagot, Ace. Sa palagay mo gawain yan ng isang tunay na sundalo? Sir, ba't ba nagagalit kayo? Medyo lumalakas na ang sigawan ng dalawang sundalo. Napansin naman ito ng kanilang opisyal na isang batang lieutenant at kagagraduate lamang sa Philippine Military Academy. Lumapit ito sa kanila at sinabing, anong kaguluhan yan? Hindi man lang ba kayo nahihiya? Bagong talaga ako rito. Tapos ganyan nang aabutan kong mga tao ko? Sir, eto kasing junior ko, ang tigas ng ulo. Bakit? Ano ba kasing sinasabi mo sa kanya ha? Tural ba? Sir, nagpapasama lang akong bumaba. Total, out naman na kami sa duty. Tapos ano? Naka-uniforme ka pa, tural ba? Kung pwede sana sir, para protection na din. Hindi pwede. Papayagan ko kayong bumaba. Pero, hubarin nyo yung mga suot nyo. Delikado ang buhay nyo. Ay sige sir. Ace. Sir? Halika. Bumaba kayo roon. Kasama mo si Turalba at saka yung bats mo. Wala na akong sigarilyo. Sige na. Yes sir. Pero tanggalin nyo yung mga uniforme nyo. Magdala kayo ng maikli. Tago nyo. Yes sir. Ang hindi nila alam, yung pagbaba nila, dito pala sila kauna-unahang mapapainkwentro. Medyo malayo kasi sa kanila yung bilihan na tindahan at ang hindi pala nila alam, merong mga rebeldeng nag-i-spy sa kanila at ang gustong-gusto pa naman ng mga rebelde yung bagong graduate sa training dahil wala pa raw itong kaalam-alam pagdating sa barilan. Inabangan sila ng mga ito pagkatapos nilang bumili sa tindahan. Nagulat na lamang noon si Turalba at si Ace dahil may bumaril sa kasama nilang kabats ni Ace sa training. Agad itong bumulagta nang dahil dito bumunot sila ng baril at agad silang dumapa.
Yung mga tao naman sa paligid ay mga nagtakbuhan ng dahil sa baka sila'y maipit sa palitan ng putok. Sir! Sir! Wika rito ni Ace. Yung tinatawag niyang sir ay nakadukdok pala sa kanala. Tila ba hindi ito nababahuan kahit na nakalubog na ang kanyang katawan. Sir! Sir! Ayaw pa rin kumibo hanggang sa pinaulanan sila ng bala. Hanggang si Ace naman nagtago na rin. Pero ang pinagtatakahan noon ni Ace, habang siya ay nagtatago, tumatagos yung bala sa kanyang pinagtataguan dahil isa lamang itong patay na puno na napakalambot ng katawan at makikita mong tumatagos talaga yung bala doon. Buhay ako! Buhay ako! Wika ni Ace, pero yung senyor sa kanya ay namatay doon mismo sa kanal na kanyang kinadudok-dukan. Ano nangyari? Nasaan na yung mga kalaban? Wika pa ni Ace. Nag-alisan na pala ang mga ito matapos silang pagbabarilin. Ganon pa man, dalawa sa kanyang kasamahan ang agad na namatay. Maya-maya pa, nariyan na ang responde mula sa kanilang samahan. Ace, ano nangyari? Sinong mga namaril sa inyo? Wika ng batang tenyente. Sir, hindi ho namin alam. Si Turalba at si Bats. Nadali! Nalungkot ang batang tenyente sa nangyari. Sa unang pagkakataon, dahil ito rin ang unang duty niya nang pag-graduate niya sa academy, namatayan siya agad ng tao. Sige, bitbitin ang mga bangkay. Magpatawag ng pulis para sa investigasyon. Hindi nagtagal, may dumating ng mga pulis para mag-imbestiga at iniwanan na nila ito. Nagbigay lamang sila ng ilang salaysay at bahala na ang mga pulis. Ganun pala. Ganun lang kadali ang buhay. Pero labis kong pinagtatakahan. Kung wala pala ako nito, siguro natulad na rin ako kay Bats tsaka kay Turalba. Salamat Lolo dahil binigyan niyo ko ng isang mapagkakatiwalaang agimat. Nako, nakalimutan ko. Ilang araw na ako dito, hindi ko pa napapakain ng dasal. Teka, anong oras na ba? Tama-tama, mag-aalas 6 na ng hapon. Pagsapit ng alas 6 ng hapon, pumwesto na si Ace sa gilid upang walang makakita sa kanya. Nagsindi siya ng kandila upang mabasa niya yung mga nakasulat sa libro. Matapos naman usalin ni Ace ang mga naroroon, nakaramdam siya ng matinding hilo. Kinakausap nga siya noon ng isang sundalo pero wala siyang maisagot na maayos. Tinatanong pa nito kung siya ba ay nakainom. Nagbibiro pa yung kapwa niya sundalo kung bakit hindi siya inaya sa pag-inom. Doon lang. Wika ni Ace sa kapwa niya sundalo. Ang pinagtatakahan ng kapwa niya sundalo, hindi naman amoy alak si Ace pero bakit parang hilong-hilo ito? Madaling nakarating sa batang opisyal ang kalagayan ni Ace kaya siya ipinatawag. Hindi pa nga makakapunta noon si Ace kung hindi siya binitbit ng kanyang mga kasamahan. Inupo siya sa loob ng opisina ng batang opisyal at tinanong kung ano bang nangyayari sa kanya. Ace, mag-usap tayo. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ace, tumingin ka rito. Pagpasok mo, hindi ka man lang sumaludo. Parang hindi mo na ako kilala. Ace! Ace! Sir, nahihilo po ako, sir Baka may sakit ka. Hindi ho, sir. Wala po akong sakit. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, sir. Gusto ko lang po magpahinga. Mabuti na lamang ang batang opisyal ay halos kaedad lang niya. Nang dahil doon, nagkaintindihan silang dalawa at nagtuturingan na lamang sila bilang magkaibigan. Kinabukasan, pagbangon niya, alas 4 pa lang yon ng madaling araw. Umiihi si Ace sa gilid. Nang makakita siya,
ng isang malaking mama na nakahawak sa kubo. Sino yun? Buddy? Buddy! Tinatawag niya yung malaking mamang nakahawak sa kubo. Pero ang kanyang pinagtatakahan, napakalaki naman ng mamang yun. Sa kanyang maalala, wala naman silang kasamahan na ganun. Nalingat lang siya ng konti nang itaas niya ang kanyang siper. Bigla na lamang nawala yung malaking mamang nakahawak sa kubo. Sino yun? Ay nako, hindi bale. Ayos lang. Nabanggit nga pala sa akin ng lolo na talagang dadanasin ko ang mga ganito. Mula nang madasalan niya ang kanyang tangan, pakawari niya sa kanyang sarili ay 2 na o 3 ang kanyang responsibilidad sa mundo. Una, serbisyo, pangalawa sa tangan, at pangatlo sa bubuuin niyang pamilya. Isang gabi, nautusan silang magpatrolya dahil merong report na merong mga armadong kalalakihan ang paggalagala malapit sa kagubatan kung saan sa ibaba nun ay merong mga kabahayan. Pinamunuan sila ng isang sarhento at ang bilang nila ay nasa 20. Konti lamang silang nagpunta roon dahil meron pang kabilang grupo na pwedeng umalalay sa kanila. Habang binabaybay nila ang loob ng kagubatan, hindi maiiwasan ng mga kasamahan niyang bago lamang yung takot at pagdarasal. Magsigsitahimik nga kayo! Bakit pa kayo nagsundalo kung hindi naman buo ang mga loob nyo? Wika ng matapang na sarhento. Si Ace ng mga oras na yon. Nakaalerto at gumagala ang kanyang mga mata, maging ang kanyang pandinig ay nakaalerto. Anumang oras pwede kasi silang bakbakan. At heto na nga, si Ace ang unang nakaramdam sa kanila. Sumigaw siya na sa bandang kanan ay merong tao. Madali silang pinutukan ng mga yon. Mabuti na lamang at madali rin silang nakadapa dahil mas nauna pa yung sigaw ni Ace bago sila maputukan. Kagaya ng nasabi kanina, tatawa lamang si Ace kapag masaya siya yung totoo. Nang dahil sa nailigtas niya sa pamamagitan ng kanyang pagsigaw ang kanyang mga kasamahan kaya siya napatawa. Wala na sila. Sarge, mga nagtakbuhan na yata. Sundan natin. Walang magpapaputok. Sa bawat pagputok ng inyong baril, siguraduhin niyong merong tatamaan. Malapit lang tayo rito sa kabahayan. Baka kung saan maglipa na iyang mga baril nyo. Yes sir. Sige po. Ganyan ang ugali ng mga komunista. Kapag kasi nauna sila sa pagpapaputok, saka sila magtatakbuhan. Traidor kumbaga. Nang dahil doon, hindi pa agad nakapagpaputok ang mga sundalo. Hanggang sa sinundan nila ang mga ito at napalayo na sila sa maraming bahay. Dito inabutan nilang nagkukumpulan ang mga komunista. Ace, dito ka sa kabila. Magsama ka ng 5 at kami ang mauuna. Wika noon ng kanilang opisyal habang sila ay magkatabi. Nang sila ay magkalayo na, nag-uusap na lamang sila sa pamamagitan ng senyas sa kamay. Heto na, nagkaputukan na ang magkabilang panig. Agad na natumba ang 5 sa mga komunista habang sila Ace naman noon ay hindi pa pumuputok. Hinuli nila yung 5 pero madali rin silang pinutukan. Ang pinagtataka ni Ace, siya yung nasa unahan. Nang putukan sila ng mga kalaban, agad na natumba yung isa sa kanyang likuran. Matapos nun ay napadapa siya. Hinahawakan niya ang kanyang katawan kung meron ba siyang dugo. Pero walang dugo na lumabas sa kanyang katawan. Buhay ako! Buhay ako! Wika noon ni Ace at nagtakbuhan naman na yung mga bumaril sa kanila. Buddy! Buddy! Oh, buddy, bakit?
Paano mo nagawa yun? Hindi ko alam. Mamaya ka na magtanong. Pinilit nilang habulin ang mga komunista hanggang sa tuluyan nang nakatakas ang mga ito. Ace, ilan lang nalagas sa inyo? Sir, isa po. Nakita ko, ikaw ang nasa unahan. Pero yung nasa likuran mo ang tinamaan. Aba para kang tubig o hangin na tinatagusan lamang ng bala. Sir, swerte lang po siguro. Hindi ko pa oras. Anong swerte? Nasa harapan ka, Ace. Yung natumba nasa likuran mo. Paano nangyari yon? Hindi ko alam, sir. Basta masasabi ko, swerte pa rin ako. Ayaw sabihin ni Ace ang tunay na dahilan kung bakit tinatagusan lang siya ng bala. Pag-uwi nila ng kampo, dito muling itinanong ng kanyang kabady kung paano ba nangyari yon. Buddy, andun ako eh. Magkakatabi tayo. Imposibleng yung nasa likuran mo ang tinamaan pero ikaw ang binaril. Buddy, alam mo, kaya hindi ko sinabi kay Sargento kanina ang totoo dahil hindi naman lahat tayo ay naniniwala sa mga ganon. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Buddy, meron ako nito. Ano yan? Patingin. Oh, hindi pwedeng hawakan. Bakit? Hindi pwede, buddy. Hindi pwede. Bakit nga? Buddy, yun ang bilin sa akin ng aking lolo. Kung sino lang ang may hawak nito, siya lang. Hindi pwedeng hawakan. Teka. Ano ba yan? Bato ba yan? Bato umo kung tawagin. Yung mga nasa gilid. Ito, Gumamela Celis. Gumamela? Oo. Saan ba nakakabili niyan? Hindi to binibili. Pamana sa akin to ng lolo. Nako, dapat pala may ganyan din ako, buddy. Para kahit na nasa harapan ako, hindi ako madadali. Oo, pero dapat ang magbibigay sa iyo na to yung katulad ng lolo ko. Matagal niya nang gamit to. Ayon sa akin lolo, ito ang dahilan. Kaya siya tumanda ng ganon, isipin mo mag-100 taon na yung lolo ko. Walang ganon. Mabilis mamatay ang mga tao ngayon, buddy. Yun ang totoo, matanda na yung lolo ko, buhay pa nga eh. Nang dahil sa ayaw ipahawak ni Ace sa kanyang kasamahan yung Bato Umo at yung Gumamela Celis nang sila'y matulog, unti-unting gumagapang ang kanyang kasamahan dahil gustong-gusto niyang mahawakan yung hawak ni Ace. Hinawakan nga niya ito. Pagkatapos nun at bigla siyang nakatulog. Nagising naman si Ace noon dahil nadaganan siya ng kanyang kasamahan. Uy, buddy, ba't dito ko natulog? Buddy! Kahit na anong gising ni Ace sa kanyang kasamahan ay hindi ito magising-gising. Nang dahil dito, lumipat na lang siya ng higaan. Ay nako. Ang init. Ang init. Nag-iinit ang Bato Umo dahil meron pala itong nararamdaman. Maniwala kayo o hindi, sa mismong kampo nila ay may dumapo pang aswang dahil merong isang malaking puno ng akasya doon. Mula sa dinapuan nun ay kitang-kita ni Ace kahit gabi yung aswang na nakadapo sa malaking puno. Ano yun? Aswang? Diyos ko naman pati ba naman kaming mga nasa serbisyo? Di pinagtatangkaan pa ng mga ganito? Diyos ko naman Hindi niya magawang hawakan ang kanyang baril dahil lilikha ito ng ingay. Yung aswang na nakadapo sa malaking puno nakatingin sa kanya. Maya-maya ay bigla na lamang itong bumaligtad na tila ba paniki at naglalaway pa. Huwag mo kong subukan. Huwag! Huwag dito! Mga sundalo kami. Meron kaming mga baril. Kung inaakala mong makakakuha ka nang maski isa sa amin, pues diyan ka nagkakamali. Hindi kami ang tamang pagkain para puntahan mo. Nang sabihin yun ni Ace, tila ba
Naintindihan ng aswang na nakabitin yung mga sinabi niya kaya agad itong lumipad. Pag-alis nun, dito pa lamang nawala yung init ng batoo mo. Kinabukasan, may patawag sa mismong malaking kampo at isinama si Ace ng kanilang batang opisyal. Hindi lang siya ang kasama at marami pang iba. Ayon doon, si Ace ay ililipat ng destino. Pero sir, bakit? Hindi naman po ako nagre-request na mailipat. Okay nga ako dun eh. Masaya ako dun, sir. Ace, nakarating na mismo sa kampo yang abilidad mo. Dapat ka lang nailipat. Kasi piling-pili lang kay Ron. Saan, sir? Pero kailangan mo munang mag-training. Ace, good luck. Naniniwala ako na kaya mong itagpos ang Ranger Course. Ranger? Mag-scout ranger ako, sir? Ayaw mo ba nun? Ako na mismo ang nag-recommend sa'yo. Ace, good luck. Sana'y dumating ang araw na muli pa tayong magkita. Salamat ho, sir. Muli na namang napatawa si Ace dahil isang magandang balita ang dumating sa kanya. Mula Mindanao, napunta sila sa Bulacan sa Camp Texon dahil ito ang mismong trainingan ng mga Scout Ranger. Noong nandoon na siya, marami ding nagtataka sa kanya dahil hindi basta sundalo si Ace, hindi siya basta mapapagod. Teka, parang kilala kita. Wika sa kanya ng isang pulis. Sir? Oo, kilala kita. Hindi ba ikaw yung... Ay, oo sir. Kilala ko kayo. Kayo yung pulis na nag-iimbestiga doon sa amin pagka nagkakabarilan doon. Yung mga komunista. Tapos yung tropa. Teka sir. Anong ginagawa niyo po rito? Katulad mo, kumuha din ako ng Ranger Course. Sa bagay, pwede nga rin palang maging ranger ang mga pulis. Oo naman, pwede. Sige na. At mukhang magsisimula na. Yes sir! Maswerte noon si Ace dahil naitagpos niya ang Ranger Course. Napakahirap kunin noon. Hindi ito basta-basta nakukuha ng isang sundalo at hindi lahat ay kwalipikadong pwedeng pumasok sa pagiging Scout Ranger ng Armed Forces of the Philippines. Nang siya ay isa ng ganap na Ranger, heto na. Nadestino na siya sa mas napakahirap na lugar kung saan talagang malapit sa bakbakan. Napunta sila sa Bicol. Sa Bicol ay napakaraming komunista. Napakahirap ng buhay nila doon. Anumang oras, anumang galaw nila ay nasusubaybayan ng mga ito. Ang naging opisyal niya ay isang batang opisyal din. Bagong graduate ng PMA pero isang Scout Ranger. Sir, pwede po bang magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Sir, may kamag-anak po kasi ako rito eh. Dadalawin ko lang sana. Sige, mag-iingat ka. Pagpunta naman niya sa kanyang kamag-anakan, nagsama siya ng dalawa niyang kabats na Scout Ranger. Buddy, bakit ba tayo nagtungo rito? Tanong ng isa sa kanya. Buddy, nandito yung kapatid ng tatay ko. Ano bang gagawin natin dito, buddy? Buddy, hayahay naman eh. Huwag ka mag-alala. Ayos dun, walang kalaban dun. Pagdating nila roon, madali silang sinalubong ni Wilfredo na kanyang uncle. Kayo pala! Pamangkin, talagang professional na. Tikas ba't wala kayong mga dala? Uncle, meron. Pero syempre, nakatago. Silent professional to. Sige, pasok na. Tamang-tama. Nakapagpaluto ako. Habang sila'y kumakain, dumating ang kaibigan ng kanyang uncle at masama ang tingin nito sa kanila. Mga sundalo ba yan, pare?
Wika nun. Oo pare, pamangkin ko si Ace tas mga kasamahan niya. Unang tingin pa lang dito nila Ace, mukhang hindi na ito mapagkakatiwalaan. Ganon naman talaga ang mga Scout Ranger. Kaya nilang kilatisin ang ugali ng tao at basin na rin sa kinikilos nito. Maya't maya ay nakahawak ito sa tagiliran at napapansin nilang merong nakabukol. Mga buddy, alerto kayo ah. Uncle, siguro hindi na kami dapat pang magtagal. Ay bakit? Limitado lang po oras namin eh. Saka hahanapin na po kami. Siguro mas mainam kong ihahatid ko na kayo. Delikado rito. Ay hindi na ho. Kayang-kaya po namin sarili namin. Bata. Oo, sasabihin ko sa inyo na ako ay dating komunista. Nang sabihin yon ng mama, agad silang umalerto at bumunot ng baril. Oo, teka sandali. Walang magpapaputok. Katulad ng sinabi ko, dati rin akong komunista. Kaya nga gusto ko kayong ilabas dito. Gusto ko kayong samahan dahil yung mga aktibong komunista ay nakaabang sa inyo. Pare, mawalang galang na no? Totoo ba yung sinasabi mo? O alam kong dati kang komunista pero matagal ka nang tumiwalag. Pamangkin, ibaba mo lang yung baril mo. Kalma lang kayo. Totoo ang sinasabi ni pare. Dati siyang komunista. Saka, hinahunting din siya ng mga dati niyang kasamahan. Uncle, masyado kasing ano yung galaw eh. Baba nyo. Kalma lang kayo, kalma lang. Yun ding oras na yon, sumama din ang kanyang uncle papalabas sa kanila. Totoo nga ang sinasabi ng kaibigan nila dahil nakaabang sa kanila ang mga rebelde raon. Unang binaril ng mga rebelde yung dati nilang kasamahan na kaibigan ng kanyang uncle kaya nakipagpalitan ito ng putok. Lumaban din ng putukan ang mga nakasibilyan na Scout Ranger nang dahil dito nakatama rin sila. Ni maski isa sa kanilang tatlo ay wala man lang tinamaan hanggang sa nagtakbuhan na lamang ang mga rebelde. Maya-maya pa may dumating na mga pulis. Napag-alaman ng mga pulis na purong mga sundalo silang tatlo dahil ito ay naberipika naman. Bilang pagrespeto at pagsunod sa proseso, kailangan nilang sumama sa istasyon para malaman kung sila ba'y tunay na mga sundalo. Sige, makakaalis na kayo. Mag-iingat kayo, tropa. Wika ng isang pulis. Sige ho sir, kayo na pong bahala. Namatay po yata yung naghatid sa amin. Hindi na po kasi namin nakita dahil nagkanya-kanya na kami ng paghabol sa mga bumaril sa amin. Oh, namatay sila. Sila? Sino pong sila? May namatay din na komunista. Sige na, bumalik na kayo. Yes sir, salamat po. Maya-maya pa ay merong dumating na 6x. Sinusundo na pala sila. Bumaba noon ang kanilang opisyal at sinabing, ano nangyari? Sir. Sumaludo pa sila noon. Matapos noon ay kinausap ang pulis. Maya-maya pa nakabalik na sila sa kampo. Nang sila ay nasa Bicol, maraming engkwentro kontra rebelde ang naranasan ni Ace. Marami ding nagtataka sa kanya kahit siya ang nasa unahan ay hindi siya tinatamaan ng bala. Nagtaka noon ang isang general sa kanya. Pinapunta siya sa opisina nito. Tinanong siya kung ano bang gamit niya, kung bakit para bang hindi lang siyam ang kanyang buhay. Sir? Kung maniniwala lang po kayo kasi po meron po akong ganito. Ano yan? Sir, ayon po sa aming paniniwala mula sa aking lolo, ito po talaga ay nakakapagligtas ng buhay. Ang ganda niyan. Talagang maganda po sir. Ito po ang dahilan kung bakit po ako nakakaligtas sa bawat labanan. Alam mo, hindi lang dapat pagiging Scout Ranger ang pasukin mo. Ano pong ibig niyong sabihin, General? Mainam sa'yo. Makapasok ka rin sa LRR. Sa Light Reaction Regiment? Karapat dapat ka doon.
Kailangan ang mga katulad mo. Sir, bakit? Hindi po ba pinakamahirap pong pasukin ang LRR? Mahirap kung tutuusin, pero naniniwala ako Ace na kayang-kaya mo yun. Kaya mo't ire-recommenda kita. Sige ho sir! Marami nang napagdaan ng inkwentro noon si Ace. Naranasan din niya na sagipin ng kanyang kasamang tinamaan ng bala habang pinauulanan ng mga rebelde. Gumapang-gapang noon si Ace at sinisigawan siya ng kanyang mga kasamahan na wag nang kunin ang kanyang kasama dahil tatamaan din siya ng bala. Hindi ito pinakinggan ni Ace at tinuloy niya ang kanyang balak na sagipin ng kanyang kasamahan na sa mga oras na yon ay gulatay na ang katawan. Nang makalapit na siya sa kanyang kasamahan, agad niya itong dinapaan. Gulat na gulat ang mga kasama nila at kitang-kita nilang si Ace ay tinatamaan talaga ng bala. Hanggang sa natigil na lamang ang pagpapaputok ng mga rebelde dahil gumanti na ang mga kasamahan nila. Buong akala nila namatay na rin pati si Ace dahil hindi agad ito nakabangon. Paglapit nila rito, nagulat sila dahil matikas pang tumayo ito at nagwika ng Salamat po Panginoon. Maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aking gamit. Nang dahil po rito, patuloy akong magseserbisyo sa bayan. Wika ni Ace. Napatulala na lang ang opisyal dahil talagang kitang-kita nila na tinatamaan sa likuran si Ace nang daganan niya ang kanyang kasama upang hindi tamaan ng bala. Makalipas pa ang ilang mga taon, heto na at isa na siyang miyembro ng Light Reaction Regiment. Nanghihinayang lamang si Ace dahil sa kabila ng kanyang mga narating, wala ni maski isa sa kanyang mahal sa buhay ang nakakita man lang nun, maliban lamang sa kanyang lolo na malapit na ring mawala sa kapanahunan na yon. Kakapanghinayang lahat ng narating ko, parang pakawari ko walang silbi. Nanay ko, tatay ko, di man lang nila to nakita. Kakalungkot. Pero buhay pa naman ang lolo mo. Oo Bats, buhay pa. Kaya lang mahina na rin eh. Mahina na ang lolo. Kakalungkot talaga Bats. Pakawari ko, wala ring silbi mga narating ko. Huwag mong sasabihin yun Bats. Hindi man yan nakita ng mga mahal mo sa buhay. Pero nakapagsilbi ka naman ng maayos sa bayan. Bats, magkakasama tayo. Mas matanda na ako sa iyo sa serbisyo. Pero alam mo bang, napahanga mo ko? Kasi iba yung dedikasyon mo sa trabaho. Iba ka eh. At marami na din akong narinig tungkol sa iyo. Bago ka mapasok sa LRR, ilang unit din ang dinaanan mo. Marami akong mga nakakwentuhan doon. Ayon sa kanila, ikaw daw eh maituturing na invisible soldier. Invisible soldier? Bakit naman? Kasi kahit nasa unahan ka, hindi ka man lang tinatamaan ng mga balang pinakakawalan ng ating mga kalaban. Meron pala akong bansag na ganon. Hindi ko alam. Nakakatuwa. Nang siya ay isa ng miyembro ng LRR, kapag merong nagaganap dito sa Pilipinas, kagaya na lamang ng botohan, isa sila sa nagsisecure ng mga balota. At pag may darating na mga delegado mula sa ibang bansa, isa ang LRR sa naaatasan na mag-secure ng lugar kung saan ba tutuloy ang mga delegado. Maswerte noon si Ace dahil sa dinami-dami niyang napuntahang laban, ni maski isang tama ng bala ay wala siyang tinamo. Naisip ni Ace na kung siya ay magre-retiro, kailangan niyang ipasa sa isang sundalo itong kanyang tangan na batoomo at gumamela-selis dahil malaki ang maitutulong nito sa mga nagseserbisyo sa bayan. Mga kababayan,
Baka sabihin niyong bitin, retired na po si Ace. Maraming salamat po sa nakinig ng kanyang kwento at update lamang din, hindi po siya nagkaasawa nung siya ay nasa serbisyo. Bagkos, nang pagretiro niya dito siya nakapag-asawa. At meron siyang pamangkin na pumasok sa Philippine National Police at dito niya ibinigay ang kanyang tangan dahil ang batang kanyang pinagpasahan gustong-gusto rin na makatulad kay Ace dahil sa sobrang dami nitong naging award. Hanggang dito na lamang mga kababayan at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po Kuya Ace sa pagbabahagi ng iyong kwento. Mabanggit ko lang po ang next shipping po natin ng ating mutya ng saging. Mga 2 days pa po kasi meron pa tayong inaantay. So hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa sumusuporta sa ating channel. Pag po napakinggan ito ng ibang mga tinatawag nating hindi naniniwala sa kwento, sana naman po'y maging magalang po tayo sa pagko-comment dahil po ang ating sender ay buhay na buhay pa at makikita niya po yan. Kung meron man kayong katanungan, pwede kayong mag-message sa aking Viber 0948-5230-887 at sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. Nandito na lang po at maraming salamat, mag-iingat po kayo palagi.